na kaibigan, si Pastor Jomel Arsenal. At nagalak po ako na kayo po ay makasama sa mga oras na ito at napakasaya ng inyo pong grupo ng GGM Prayer Warrior Top 1, no? At ako po'y pupuri sa Diyos sapagkat naging kabahagi po ng inyong magandang programa sa mga oras na ito. Bago ko po ibahagi ang salita ng Panginoon, tayo po ay yumuko sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang aming puso ay nagalak na lumapit sa inyo sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. At sa mga oras na ito, habang aming pag-aralan ang inyo pong mga salita, may lapit kami sa inyo at higit sa lahat mapatibay ang aming panampalataya sa inyo, lalo sa grupong ito ng Gospel and Music Ministry sa panguna po ng aking kaibigan, Pastor Jomel Arsenal. Salamat po dakilang Diyos sa inyong kabutihan na iparana sa oras na ito sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa oras na ito, mga kaibigan, allow me to share with you a message. Be stress-free. Kanina, iniisip ko, sabi ko, isi-share ko pa ba ito kasi masiyahin na ang grupong ito. At talagang na-bless ng Panginoon. And I'm happy to be with you. Kasi sa mga oras na ito, na-meet ko yung mga gospel and music prayer warrior ng aking kaibigan. At sana po makatulong ang mensaheng ito upang sa panahon na kagaya nito ay lalo nating ma-experience, maranasan ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon Diyos. I prepared 3 questions for us to reflect in this afternoon. Bakit ka ma-stress kung kasama mo ang Diyos? Bakit ka ma-stress kung sinabi ng Diyos na tutulungan ka niya? Bakit ka ma-stress kung hindi ka iiwanan ng Diyos? Makita natin na ang Diyos ay ating kasama, ang Diyos ang tutulong sa atin, ang Diyos kailanman ay hindi tayo iiwanan. Kaya sa bagay na ito, ang isang Kristiyano ay hindi dapat na siya ay ma-stress sa kanyang buhay. Hindi siya mag-alala sa kanyang buhay sapagkat ang Diyos ay kanyang kasama, ang Diyos ang kanyang katulong, tutulungan siya ng Diyos at higit sa lahat ay hindi siya iiwanan ng Diyos. Kaya in spite of crisis, trials and problems in this world, God wants us to live peacefully, trouble-free, and be stress-free. Nais ng Diyos na tayo ay mabuhay ng payapa, malayo sa nang uri ng mga troubles sa mundong ito, at higit sa lahat, maranasan natin ang isang karanasan na malapit sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya sa mga oras na ito, bilang mga mamamayan, napansin-pansin ang pagtaas ng mga bilihin ngayon. Tumataas. At habang ito ay tumataas, tumataas din ang stresses ng mga tao. Ito po'y nagpapaalala sa atin na ang mundong ito ay hindi talaga natin lugar na paninirahan. Hindi tayo sa lupang ito, kundi bagkus ating titingnan na tayo po ay nasa langit ang ating pagkamamayan. Nais ng Diyos na tayo ay tumingin sa mga makalangit na bagay. Nais ng Diyos na tayo ay tumingin sa kanyang magagawa sa panahon na kagaya nito. Unlike sa mundong ito na puro bigat ang ating maranasan, mga problema, mga alalahanin, mga burden in this world. But God reminds us that we need to look to the heavenly things that God wants us to offer. Sa bagay na ito ay based sa data ng stress and depression. Makikita po natin ng 2019 ay 275 million na mga tao ang nagsasuffer sa stress at mga disorder. Kung atin po itong i-estimate at makita based sa data, 40% ng global population ang nakakaranas ng stress, mga kapatid. At kung titingnan natin ito by country, 2.5 to 6.5 na mga population ang nakakaranas nito. Ay lalo pa kaya na ang mundo ay nakaharap ng mas matinding
pandemya, nakaranas ng mga gera ng Russia at ng Ukraine na hindi pa rin tumitigil sa ngayon, at titingnan kung ano ang kadahilanan kung bakit maraming mga pagtaas ang nangyayari sa ating sanlibutan ngayon. No, halos tumataas na lahat. Kaya nga, based sa record, mas maraming mga stresses at mga anxiety na naranasan ang mga tao sa ating panahon sa kasalukuyan. At hindi lamang po sa mga bagay-bagay na mayroong kailangan sa anxiety and depression, maging sa iba't ibang karamdaman at kahit sa pagkain ay na-stress din ang mga tao. No, sa mga pagkain na kanilang naranasan, no, alam niyo, into years, mapapansin natin na naiba yung atmosphere, yung kalagayan ng mga tao, lumaki ang mga tao, bumigat ang timbang. At naalala ko tuloy nung mga bago ang pandemic, ang kilo ko noon ay mga 63 lang. Ngayon, ang kilo ko na malapit na sa 80. Mabilis ang pagbigat. Mabilis ang paglaki ng size. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, mahalaga na makita natin na as long as na tayo po ay nasa mundong ito, mayroon talagang stresses, mayroong mga suffering na naranasan ang mga tao sa mundong ito. Kaya dapat aware tayo doon. Dapat alam natin iyon. By definition, ang stress ay mental distress or agitation resulting from concern usually for impending and anticipated. Ang tao ay na-stress dahilan sa kanyang mga expectation sa buhay, yung kanyang mga hinahangad na sa ngayon ay hindi pa rin nakakamit o kaya naman ay hindi sure sa kanyang mga bagay na nais na maranasan. O kaya naman ay walang katiyakan doon sa kanyang inaasahan. Kaya po, nagkakaroon ang tao ng stress sa kanyang buhay. Ang tao ay nagkakaroon ng alalahanin sa kanyang buhay. Ngunit, mahalaga na makita po natin, mga kapatid at mga kaibigan ng GGM Warriors, na kung saan makita natin na ang stress na to, kapag alam natin na i-manage, tunay na magkakaroon ng ibang epekto, positive result sa buhay ng isang tao. Alam niyo, ang stress ay hindi lamang po naapektuhan yan yung mga hindi manampalataya, kundi bagkus apektado rin at naranasan din kahit na mayroong panampalataya. Pero as far as the Bible is concerned, ang stress, mga kapatid, ito ay mayroong kaakibat, no, sa buhay ng tao. Kahit na tayo ay nasa lupang ito, mayroon tayong mga kaalaman tungkol sa Diyos. Mahalaga na makita natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang anak kahit na mayroong stress at mayroong mga bagay na kanyang naranasan na negatibo sa kanyang buhay. Pero mayroon pong hope, mayroon pong joy, mayroon pong magandang epekto sa kanyang buhay. Kaya sa bagay na ito, paano po natin masasabi at malalaman na tayo po ay nakakaranas ng matinding stress sa buhay? Ito po ay ibinigay yung 12, pero 11 lang po ang aking ibabahagi sa inyo. Una, mayroong pananakit sa ating chest at mabilis na tibok ng ating puso. Mayroon ding pagkahilo na naranasan or paminsan-minsan pabalik-balik po, no, sa comfort room, o kaya naman ay pagkain ng marami o kaya naman kakaunti ang ating kinakain, or nakakaligtaan po natin minsan ang ating mga appointment, ang ating mga responsibilities. Ito para tanda rin na isang tao ay na-stress na sa kanyang buhay, o kaya naman ay mayroon siyang matinding pag-alala sa kanyang buhay at minsan yung kanyang pakiramdam hindi makontrol. Minsan ay sobrang high, minsan ay out of control, no, yung kanyang pakiramdam. At minsan din ay mahirap makakonsentrate sa mga bagay na kanyang gagawin o kanyang gustong gagawin, pero parang hindi siya makapokus sa kanyang gagawin. Hindi siya makakonsentrate. Yan pala'y bunga din ng matinding stress sa buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Yung tinatawag na anxious
At yung minsan, mabilis ang ating kaisipan at mabilis din na magbabago. At kaunting mga bagay-bagay lang, mabilis tayo na yung patience ay mga wala o maubos. At mahirap makapag-relax, no? Kahit sa pumunta na lugar, magagandang mga tanawin, magagandang view, no? Dati, yung hindi pa po ang mundo nakaranas ng pandemya, 'di ba? Mabilis lang tayo na mag-relax. Pumunta ka lang sa isang lugar, mayroong magandang tanawin, magandang simoy ng hangin, no? Malinis ang paligid, relax na. Pupunta ka lang sa mall, no? Mabili mo lang yung gusto mo na bibilhin. Wow, masaya ka na, no? Nag-enjoy ka na sa buhay. Pero sa ngayon, mga kaibigan, no? Makita nyo iba't ibang mga negative na resulta ng pangyayari sa mundo. Ang tao ay mahirap makarelax, ang tao din ay mahirap din makatulog minsan. No, pag nag-browse kayo ng inyong cellphone, at tinignan po ninyo ang inyong cellphone, makikita nyo po mga kapatid na alas 12 ng midnight, gising pa mga tao. Pag pumunta kayo sa kalsada, walang tigil ang mga sasakyan sa katakbo ng takbo. No? Dumating ang sanlibutan na ang gabi ay ginagawang araw at ang araw ay ginagawang gabi. At talaga namang ito'y nakakapagbigay ng karanasan sa buhay ng isang tao na nagiging irritable siya, minsan nagiging moody, no? Minsan masayang-masaya, minsan malungkot na malungkot, minsan ay umiyak na. Pero yan po ay regalo ng Diyos, mga damdamin na pagtugon sa iba't ibang karanasan sa buhay. Nga lang, ang mas maganda na makita natin, mga kaibigan at mga kapatid ng GGM Tapan, lalo sa inyong programa na Prayer Warriors, napaganda. Sapagkat sa bagay na to, bagamat sa iba't ibang panig kayo ng mundo, ay nagkakaisa sa isang direksyon na magpalakas ng panampalataya in spite ng crisis, in spite ng stresses sa mundong ito. Nagkakaroon kayo ng panibagong inspirasyon, panibagong sigla, panibagong pagkakataon upang lalong mapalakas yung inyong samahan sa biyaya ng Panginoon. At yan ay napaganda. No? I really appreciate your ministry. Lalo sa mga officers ng Tapan. At maganda, no, na ito ay lalo pang dumami at lalo pang lumago sa biyaya ng Panginoon sapagkat naroon ang inyong direksyon na magpalakasan sa isa't isa sa panampalataya, lalo mapalapit sa Panginoon. Ito yung kailangan natin sa panahon ngayon na habang tumataas ang mga bilihin, tumataas ang anxiety, tumataas ang mga stresses, ay lalo tayong napapalapit sa Panginoon, lalong nagpapalakasan sa isa't isa. No, sana ito po ituloy nyo. Tuloy nyo sa paglipas ng panahon, magkaedad kasi mga bata pa karamihan. Tuloy nyo ang mga ganito, maganda ito. No, maganda ito na portal na kung saan kayo nagsasama-sama at naglalaan ng panahon upang papurihan, sambahin ang Panginoon. No, nalalaman ang kalagayan ng isa't isa, mayroong nakikinig, nakakapag-express. Yan ay napagandang karanasan sa buhay ng isang manampalataya, mga kapatid. Kaya nga, sa buhay na to, bagamat mayroong mga stresses sa buhay na ito, mayroong mga kabigatan na naranasan ang mga tao, ang mahalaga ay alam natin kung paano ito dalhin bilang isang mananampalataya. Ang sabi po ng ating banal na kasulatan, mga kaibigan, sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verses 6 and 7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Mga kapatid at mga kaibigan, ang sabi ng ating banal na kasulatan, huwag tayong mag-alala, no, sa buhay na ito, kundi sa pamagitan ng panalangin at daig. Huwag tayong mag-alala, kundi tayo ay manalangin. Huwag tayong ma-stress sa buhay na ito sapagkat mayroon tayong Diyos na mahabagin, matulungin at hindi tayo kailanman iiwanan. Tayo po'y manalangin at mayroong daing sa Panginoon, ngunit huwag natin kakaligtaan na tayo po'y magpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo po,
kung tayo po'y manood ng telebisyon at tayo po'y makikinig sa senaryo ng iba't ibang mga tao, sa katatapos lamang ng eleksyon ng Pilipinas, alam nyo, grabe yung bangayan sa social media. Yung bakbakan para lang itindig ang kanilang mga sinusuportahan. Matindi, no? Nawala yung respect at saka yung tinatawag na maging mapagpasalamat. Kaya tayong mga may pagkakilala sa Panginoon, mayroong pagkaalam sa salita ng Panginoon, mahalaga na makita natin ang kaibahan sa pamagitan na kahit na may mga stresses, may mga problema sa buhay, napakalaga na tayo po ay maging mapagpasalamat sa Panginoon. Ipakilala natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Ano man ang ating kahilingan, ilapit natin sa Panginoon. At ang regalo ng Panginoon ay kapayapaan. Kung makita po natin mga kaibigan, ang kapayapaan na ito ay napakaganda. Sapagkat ang kapayapaan ay masusumpungan sa Panginoon lamang. Ang kapayapaan ay masumpungan sa Panginoon lamang. Tandaan po natin yan mga kaibigan. At sa bagay na to, mahalaga na tayo po ay nanalangin. Ang sabi nga dyan, I pray that you did not do before. Enjoy your experience with God and have close relationship with Him. Yan po ang pinakamahalaga mga kaibigan. Yung manalangin tayo na para bagang hindi natin ginagawa dati. Yung ating mga panalangin ay talaga namang lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Lalo tayong naranasan ang kanyang kabutihan, yung kanyang pagliligtas. Kaya po sa bagay na ito mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoon Jesus ay nag-imbita sa atin na ating ilagak sa Kanya ang ating mga kabalisahan. Ibigay ng Panginoon ang tunay na kapayapaan at kapahingahan at maranasan natin ang comfort at ang joy mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating mahal na Panginoon Jesus, sa Kanya masumpungan ang kapayapaan ng ating kaisipan. Sa Kanya masumpungan ang tunay na pagtatagumpay. Sa Kanya masumpungan ang tunay na katiyakan sa ating buhay at yung ating kapayapaan mga kaibigan ay tunay na matanggap natin ang kasiyahan sa ating puso at tayo nga ay masatisfied sa buhay na ito. Yan po ang kagandahan sa mensahe ng Panginoon mga kapatid at mga kaibigan. In spite of stresses, in spite of problems in this world, mayroon tayong kasiyahan sa Panginoon. Ang ating buhay ay nasasatisfy sa Kanya. Mayroon tayong assurance, mayroon tayong pagtatagumpay, mayroon tayong kapayapaan ng ating kaisipan. Yan ang nais ng Diyos na atin pong maranasan, mga kaibigan. Kaya nga, makita po natin, mga kapatid, when we truly understand that God cares for us, we rely on Him. We trust in His ways and leadings. Kapag naunawaan po natin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin, tayo po ay lalong magtitiwala sa Kanyang pangunguna, sa Kanyang pamamaraan, sa Kanyang pamatnubay. Alam niyo po, ang pandemyang ito, mga kaibigan, siguro lahat tayo ay naging apektado. Opo, sapagkat hindi lamang po bansang Pilipinas, kundi lahat po ng mga tao sa buong mundo. Ito po ay nagpapalala sa atin na ang crisis na to ay tumingin po tayo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo lamang. Sapagkat ang mundo natin na ginagalawan ay patindi ng patindi ang kasamaan. Patindi ng patindi ang mga nangyayari sa ating sanlibutan. Pero pinalalahanan ang bayan ng Diyos na muli ay ating titingnan ang may-ari ng kapayapaan. Ang Diyos na nais na tayo ay hindi ma-stress sa buhay na ito, na tayo ay nahiyahan niya na magtiwalang lubos sa ating Panginoon. Opo, mga kaibigan at mga kapatid, inanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Na anuman ang ating maalalahanin sa buhay, anuman ang mga pasanin natin sa buhay na ito, ang wika ng Panginoon ay ibigay natin iyan sa Panginoon. Ilagak natin yan sa Panginoon sapagkat siya ang nagmamalasakit sa atin. Tayong mga tao, kapag mayroon po nagmamalasakit sa atin, di ba, ramdam natin na tayo'y mahalaga, tayo po ay special,
tayo po ay importante, tayo po ay confident sa sarili natin. Wow, mayroong nagmamalasakit sa akin, mayroong nagpapahalaga sa akin. Mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang Diyos ay pinapahalagan tayo ng ganun na lamang. Mahal niya tayo. Ganun ang kanyang pagmamalasakit sa atin. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay gayon na lamang. Kaya nga po mga kaibigan, mahalaga na makita natin na ganito ang direksyon ng Panginoon sa atin. At talaga namang kapag ito'y ating nakita, maramdaman po natin ang comfort, ang security at ang confidence sa Panginoon. Maranasan natin iyan sa buhay natin sa kabila ng mga stresses sa buhay na ito. Pasin niyo po ang awit 68 verse 19. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sa makatuwid bagay, ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Alam niyo po, minsan mga kaibigan, di ba, dumarating sa buhay natin ang kabigatan ng ating kalooban, kabigatan ng ating pananaw sa buhay minsan. Pero sinabi sa atin ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na kasulatan, siya ang nagpapasan ng ating araw-araw na mga pasanin. Ibigay natin sa Panginoon iyan, mga kaibigan. Ibigay natin ang bigat ng mga pasanin sa ating mga buhay sapagkat ang wika, mismo ang Diyos ang siya nagpapasan nito. That's why, when you are burdened, Jesus will give you rest. When you are alone, Jesus is in your midst. When you are sad, Jesus will give you joy. When you are hopeless, Jesus will give you hope. When you are lack of wisdom, ask God and it will given to you. Yan po ay napagandang promise ng Panginoon sa atin. Be anxious about themselves, then cause weakness and diseases. Alam niyo po mga kaibigan, kapag tayo po ay nag-alala sa buhay na ito pala ang kadahilanan kung bakit ang tao ay nanghihina. Ito rin ang kadahilanan kung bakit ang tao ay nagkakasakit. Mayroon pong pinag-aralan po, mga kaibigan, mayroong pinag-aralan na eksperimento. Mayroong 4 na lokasyon na mayroong pong mga naka-base. Mayroong naka-base na may naka-base na mga taong magsasabi sa lugar na iyon. Ang sasabihin lang nila ay, bakit parang mahina ka ngayon? Parang mayroon kang sakit mula sa dorm, papunta sa cafeteria, papunta sa school, at papunta sa church. 3 lang ang lugar na pupuntahan, pero pang-4 parang ganun pa rin, ulit-ulit. Parang may sakit ka yata. Kaya nga paglabas agad ng dorm, sabi agad ng kanyang kaibigan, parang mahina ka ngayon, parang matamlay ka, may sakit ka ba? Sabi naman, wala, malakas ako. Pagdating doon sa kabila, sa cafeteria, parang may sakit ka yata, parang dati masiglang-masigla ka, pero ngayon parang hindi na. Alam niyo po ang nangyari mga kaibigan, sabi niya uli, depends niya, ay hindi, malakas ako. Maganda ang aking gising ngayon at maayos. Alam niyo po ang nangyari, pagdating sa school, ganun din, at balik uli. At pagdating sa kanyang dorm, kinapa niya ang kanyang liig. Ang sabi niya ay, parang may sakit nga ako. At nagkasakit siya. So in short, mga kaibigan, kadalasan kapag ang tao'y nag-alala sa kanyang buhay, siya po'y manghihina at siya po'y magkakaroon ng pagkakasakit. Sa ibang salita, kapag hindi po tayo nag-alala, inilagak natin sa Panginoon ang ating mga kabalisahan, ang ating mga alalahanin sa buhay, ang wika, tayo po ay maging malakas at hindi po tayo magkakasakit. Ay isang quotation na nagustuhan ko po na isinulat ng ating propetesa sa Our High Calling, page 120. The Lord is not pleased to have us fret and worry out
of the arms of Jesus. He is the only source of every grace, the fulfillment of every promise, the realization of every blessing. Alam niyo po, mga kaibigan ko at mga kapatid, ang ayaw ng Panginoon ay nasa balikat tayo ng Panginoon. Tayo ay nasa kanyang arms. Pero habang tayo ay nasa kanyang arms, no? Sa kanyang ay mag-alala tayo at hindi natin ma-realize na siya ay mayroong pangako, mayroon siyang pagpapala at mayroon siyang nais para sa ating ikakabuti. Para sa ating ikakabuti. Kaya mga kaibigan, ang sabi ni Hans Selye, it is not stress that kills us, it is our reaction to it. No? So lahat ng tao ay mayroon namang stresses sa buhay. Totoo yun. Lahat ng tao ay mayroong mga bigat na pinapasan sa buhay. Totoo rin yun. Ang mga tao ay marami siyang mga inaalala sa kanyang buhay. Lalong mas totoo yun. Pero ang pagtugon ng tao ay iba-iba. Marahil ang maliit na bagay sa kanya ay para bagang napakalaki na. Yung malalaking bagay para doon sa isa ay parang kayang-kaya pa. Kaya po napakaganda na mayroong ganito na portal ang GGM. Bakit? Sapagkat sa panahon na ang isa ay mayroong kabigatan na papagaan sapagkat mayroong mga mensahe ang Panginoon na ibibigay. Mayroong mga bagay na makapagpapalakas ng kanyang buhay na naranasan niya at napanagumpayan niya, maaari niyang ibahagi at magbibigay ito ng kagandahan ng kanyang ikakatibay ng kanyang buhay at ng kanyang pananaw sa buhay sa biyaya ng Panginoon. That's why every single event in our life, especially the difficult lessons, have made us smarter, stronger, and wiser than we were yesterday. So mga kapatid at mga kaibigan, sa ating karanasan sa buhay, bagito man ay bigat, kahirapan, stresses, at anxiety in this world. Ito pong lahat ay nakakatulong sa atin upang gawin tayong mga matatalino, magagaling at mahusay, maging malakas, nagpapatibay, at lalo tayong nagiging marunong sapagkat hidubog na mga karanasan na makatulong upang tayo ay mapatibay. To end, my dearly beloved, sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 7, ang wika ng Panginoon upang ang pagsubok sa inyong panampalataya, anong sabi? Ang pagsubok sa ating panampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasira bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikakapuri, sa ikaluwalhati at ikakarangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. So makita natin dito mga kaibigan at mga kapatid, na yung mga pagsubok sa buhay, pangalanan na natin, ilista na natin lahat ng mga pagsubok sa buhay natin na ito. Ang wika, ito po'y mas mahalaga kaysa sa pilak at ginto. No? Pilak at ginto, yan ay napakainam at napaganda. Kapag mayroon kang ginto, yayaman ka, mayroon kang malawak na lupain, magandang sasakyan, magandang bahay, maraming pera sa bangko, ginto, mga kapatid. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, yung pagsubok sa ating panampalataya ay mas mahalaga kaysa sa ginto na nasisira. Sapagkat ang ating panampalataya ay babaunin natin ito sa langit, mga kaibigan at mga kapatid. Ang ating mga karanasan sa buhay na ito, nawa ay masumpong at masumpungan ng ikakapuri at ikaluwalhati at ikakarangal. Lalo kapag magpahayag na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At sa bagay na ito, mga kaibigan, sa karanasan ng mga alagad, the humblest and the poorest of the disciples of Jesus can be a blessing to others. They are not required
to weary themselves with anxiety about success. So mga kaibigan at mga kapatid, wala tayong dapat na ipag-alala sa buhay na ito sapagkat ang Diyos natin ay naghangad na tayo po ay maging matagumpay. Pagpalain po tayo sa mga oras na ito at salamat po sa isang pagkataon na maniyahan po sa Gospel and Music Ministry, lalo sa grupo ng Tapan nito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sana po ang grupong ito sa panguna ng inyong presidente at mga officers ay lalo pang lalago at maging matibay, lalo maglilingkod sa Panginoon at magpalakasan sa isa't isa upang maisulong ang gawain ng Panginoon. Blessing po and thank you everyone. Amen. Maraming Thank salamat, you. Pastor. Bago po tayo magtungo sa question and answer, hinihilingan po namin na kayo ng closing prayer para ma-close po natin. Pastor, pwede po Akala Okay. ko pakakantahin muna natin si Pastor kahit konti. Siguro sa sunod kakanta ako mga paglipas ng mga 5 hanggang 10 taon. Mag-practice muna ako. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito sapagkat inyo pong itinulot na kami ay maglaan ng panahon at oras upang makinig sa inyong mga salita at ma-bless at ma-inspire kami bagamat may mga stress at mga alalahanin pagkabalisa sa mundong ito. Ngunit inyo pong ipinangako sa inyong bayan ang pagtatagumpay, ang kagaanan ng kalooban, ang katiyakan na ikaw ay laging nariyan upang ang pagtatagumpay ay maranasan. Pagpalaan niyo po ang GGM, Prayer Warriors, Tapan, at sa kanilang presidente na nangunguna at yun po sa leadership ni Pastor Friend Jomel Arsenal at sa lahat ng kanyang mga officers. Nawa ang grupong ito ay patuloy na gamitin sa ikakasulong ng inyo pong banal na gawain. Marami pa ang mabless, mapalapit sa inyo, mapatibay ang panampalataya. At anuman po ang kanilang kahilingan sa mga oras na ito, ito po ay maganap sa kanilang buhay upang magbigay ng kapurihan at kalwalhatian sa inyo. Salamat po dakilang Diyos sa pagdinig sa aming panalangin at sa paggawa ng banal na Espiritu sapagkat ang lahat na ito ay aming kiniling alang-alang sa makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. 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 Thank you, Pastor. Pastor, i-correct lang kita ha. Baka siguro BBM ka, no? Kaya GGM ang tawag mo sa amin. Ano po, GMM, Gospel and Music Ministry. Opo, Gospel and Music Ministry. Oo. Baka nabingi lang ako, GGM ang tawag ko eh. Ay, ang dinig ko kanina. Okay, unang tanong, Pastor. Okay, sige po. Okay na po. Okay. Sandali lang po, Ma'am Si. Pansamantala po kami magpapaalam sa Facebook Live. Maraming pong salamat sa mga nag-share at saka sa mga nanood po. Nawa po kayong lahat na nanood po sa live na Gospel and Music Ministry ay na-bless po. Marami pong salamat. Thank you.